Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyo ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo malalaman na original yung deed of sale na inyong mga bibiling second hand na motor. Kasi mga teknik, napaka-importante kapag ka-original yung inyong deed of sale. Yan mga ganan. Kasi kailangan to kapag ka bibili kayo ng mga second hand na sasakyan, motor, kotse, jeep, van, kung ano man. Kailangan itong deed of sale. Ngayon mga teknik, yun nga, iaano ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo yung kailangan kapag bibili kayo ng second hand na motor, kung paano nyo malalaman kung legit o original yung deed of sale. Kasi dapat talaga original yung deed of sale nyo, kasi kapag nilipat sa pangalan nyo yung nabili yung second hand na sasakyan, mapapalipat sa inyo. Kasi isa to sa mga requirements ng LTO kapag ililipat ninyo yung bibilihin yung second hand na sasakyan. Yon mga teknik. Tsaka kapag halimbawa bumili kayo second hand na sasakyan, ibebenta ninyo, kailangan nyo yung deed of sale ng una nyong binilhan. Kumbaga yung unang may-ari nung sasakyan. Yon mga teknik. Ito napaka-importante nito, kaya tapusin yung video, may makukuha kayo ditong idea. Mga teknik, at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayo mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik, ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang hinihintay nyo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga teknik yung link sa description. Una mga teknik, kapag bibili nga kayo ng sasakyan o mga motor, kailangan nyo ng deed of sale. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ganito mga teknik yung original na deed of sale. Kasi merong hindi valid na deed of sale at meron din namang valid. Kasi maraming mga nagbabay and sell ng mga motor. Yung iba kasi hindi valid yung binibigay na deed of sale. Hindi ko naman nilalahat. At merong original. Kaya dapat doon kayo sa original, valid at naka-notary. Yun mga teknik. Itong mga teknik yung papakita ko muna sa inyo yung valid. Ganito mga teknik yung valid na deed of sale. Yan ito, deed of sale to ng motor. Papakita ko sa inyo. Ganito yung itsura ng valid. Yan, una mga teknik, yan nakalagay yung may-ari. Yan, medyo tinakluban na natin. May-ari, bago kung magkano yung usapan ninyo. Halimbawa, 30,000. Yan, ganon. Bago yung pangalan nung bumili. Bago yung engine number at chassis ng motor. Yan, nakalagay yan dito. Mga teknik, hindi kayo magta-type nito, hindi din yung bibilhan ninyo. Magta-type nito ay yung sa mismong office ng mga attorney. Yan, ganan. Yan, bago kung kailan binili. Yan, nakalagay yung date at ang lugar. Bago yung bagong may-ari yung bumili, bago yung nagbenta, bago may perma dito ng mismong gumawa ng deed of sale na attorney. Yan, bago mga teknik, meron siyang logo. Kumbaga sa diploma, meron siyang meron siyang seal. Bago pangalan ng attorney, may perma. Ganun mga teknik yung original at valid na deed of sale. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo naman yung hindi valid at dapat iwasan nyo. Yan, ganun yung itsura niya. Yan. Yan. May pangalan ng attorney, may selyo, may number, yan, page no. Bago meron siyang duplicate, yan. Yan, makita nyo, may carbon. Hindi ko na siya papakita kasi walang taklob yung mga info dito. Yan. Bago meron pa nito isang copy, yun naman ang ibibigay dun sa dating may-ari. Sunod mga teknik, ang papakita ko naman sa inyo ay yung hindi valid na deed of sale. Karaniwang binibigay kapag bibili kayo ng mga second hand na motor, ang bibilhan nyo ay yung nagbabay and sale. Yan mga teknik. Ganito mga teknik, kasi itong deed of sale na to, yan, ganito. Hindi naman to kasi valid. Ito, pwede kasi itong kuhanin sa mga Google, pa-xerox lang nila, pa-print, yan. Ang ginagawa kasi nila, sila nagtatype dito, yan. Hindi siya malalagyan ng notary. Kumbaga selyo, tsaka kung eksaktong binili niyo yung date at buwan. Date at buwan, taon, hindi nila may ilagay. Tsaka, dapat kapag bibili kayo, yung mismong may-ari ay nakaperma na dito. Kasi pagka nabili niyo yung motor,
bagong bayad na, mahirapan na kayong hanapin kasi syempre hindi na nila yung iintindihin gawa ng nasa inyo na naman yung motor at bayad na kayo. Yan. Ang laking pagkakaiba dito sa original. Ito yung original, ito naman yung karaniwang binibigay ng mga buy-and-sell lang. Yan. Kaya yan ang iiwasan ninyo. Yan. Kasi ito, kahit ito pwedeng pekein. Yan. Okay din naman ang ganito na hindi valid. Ang problema lang nito, hindi nyo maiibenta yung motor. Halimbawa, nagsawa na kayo, magpapalit, binili nyo yung Mio, gusto nyo magpalit ng NMAX, nakaipon kayo, ganun, ibebenta nyo yung Mio, bago wala kayong original na deed of sale, hindi nyo siya maiibenta kasi kapag ka marunong yung bibili, hahanapin yun. Kasi doon nakalagay yung mismong unang may-ari. Nakatunayan na nabili mo na yon. Anong papakita mo dun sa bagong bibili sa'yo na katunayang binili mo na yung motor at gusto para maibenta mo sa kanya? Yun ang unang-unang hahanapin. Kaya dapat meron kayo nitong original na deed of sale. Yan. Madali lang magpagawa nito. Punta lang kayo sa mga attorney na malapit sa inyo. Sabihin nyo magpagawa kayo ng deed of sale ng motor. Yun, bigay nyo lang yung ORCR original. Yan, ganito. Ganito yung original na CR, ito naman yung OR. Yan. Bago, sunod, hihingi kayo ng ID ng inyong ng bibilhan nyo ng motor. Yan. Valid ID bago may 3 perma. Kasi kailangan to kapag ka nilipat ninyo yung inyong nabiling sasakyan sa inyong pangalan. Yan. Bago nga pala mga technique, update ko lang, yung bagong OR ngayon ay ganito na. Yan. Hindi siya katulad nung dati bagong OR. Ganito. Hindi siya, ito yung luma. Yan. 2017 pa kasi ito. Ito yung bagong rehistro. Yan. Ganito pa lang yung binibigay sa LTO. Ganan. Yan mga technique, kung may tanong pa kayo, huwag niyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.